Sa Davao kayo nag-speech sa Pangulong Duterte. Anong feeling nyo nung pinabanatan niya yung campaign? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry, naintindihan ko naman kasi Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Super Ate Amy Marcos, nadulas, nabuking ang pamilya Duterte. Diba? Yan guys, dahil sa kanyang interview. Mamaya, iyan natin yan busisihin natin mabuti. At Martin Romualdez, rumes back kay Digong dahil sa panlalait, pagmumura kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan guys. So, unahin muna natin itong si Super Ate Amy. So, alam naman natin nung naging rally nakaraang linggo, di ba? Si Super Ate nandun sa Davao. Di ba? At ang bagong Pilipinas ng kanyang kapatid ay nandito sa Luneta. So, ngayon, nakita natin, di ba? Na kung ano-ano pinagsasabi ng mga pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos. At sinabi pa, di ba, na itong si Baste, guys, itong si Baste, sinabi pa niya na pinagbibitiw, pinagre-resign, di ba? Itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga tabad nga ito, guys. Yan ang sinasabi ni Baste. Di ba? Tapos ito namang si Duterte, ang sabi niya, drug addict ka. Meron tayong presidente bangag. Diba? Kasama yan sa narcolis. So, ang dami pa. At mangyayari pa. Baka sabi ni Duterte, diba? Yung nangyari sa ama mo, baka mangyayari sa'yo. So, siguro, na tansya-tansya nila, na-interview itong si Ate Amy, diba? Sabi niya na nagsorry na daw. Totoo kaya guys, nagsorry na daw itong si Baste. Dahil sabi niya, sino ba namang hindi ma-high blood? Sabi niya, di ba? Naiintindihan ko sila. Sabi, pinagtanggol pa nga Duterte guys, yung mga pamilya Duterte. Sino ba namang hindi magagalit? Sabi niya, naipapakulong ang nanay, ang kapatid mo at ang tatay mo, sabi ni Super Ate. So, nabuking sila doon. Diba guys? Nabuking sila doon. Kung bubusisihin mo sinabi niya, so, hindi pala ito para sa People's Initiative. Pero, ang pang-front nila, diba? O pang-display nila doon sa Davao prayer rally na sinasabi nila, ay tungkol sa People's Initiative. So, malinaw naman guys na sinakyan lang talaga ng Duterte ng pamilya Duterte ang People's Initiative. So bago yan guys, panoorin nyo muna yung actual na sinabi ni Super Ate Amy kung paano niya nasabi na nabuking siya sa kanyang sariling bibig. Alright? Pasok, Super Ate. Sa Davao kayo nag-speech sa Pangulong Duterte. Anong feeling nyo nung pinabanatan niya yung campaign? wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry, naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-revolution yung kuwan, damdamin. Pero sa Sorry ni Mayor Baste, ano po ipinagsorry niya yung mga sinabi ni President? Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yata? Sabi niya, sorry ko. Nakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagapag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre, tatay niya at saka yung ate na. ang taon ni former President Duterte na drug addict po si President. Ako, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kaya na nila yun. Yung kapatid po mo, nasa po kayo sa mga. Nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Yun yung kasi
So yun guys, napanood nyo, di ba? So nahuli talaga. Kung talagang i-analyze yung sinabi ni Amy Marcos. So ibig sabihin guys, yung sa pagbo-broadcast nila dun sa Davao, yung mga lahat ng sinabi ni Digong, sila Baste, di ba? Yung pamilya Duterte, may pinaguhugutan. So tama nga si Trillanes, di ba? Na noong December, nakapasok na nga talaga yung ICC. Kasi nga, gaya ng sabi ko guys, si Trillanes talaga mayroong knowledge about ICC dahil siya yung unang nag-file sa war on drugs ni Duterte. 2017 pa, nag-file na siya. Kaya alam niyo yung proseso, may mga contact din siya doon. Di ba? So, ibig sabihin, doon sila talaga umuhugot ng sama ng loob dito kay Bongbong Marcos. Hindi dahil sa People's Initiative. Kasi nga, kahit nung panahon ni Duterte, nag-chat niya, di ba? Meron silang tinatawag na federalism. Yan ang gusto nilang baguhin no, ng saligang batas, federalism. Tapos ngayon, biglang nag-anti-chacha sila, di ba? So, tayo guys, yung chacha na yan, ayaw din natin yan. Dapat wag pakialaman ang konstitusyon. Di ba? Kasi nga, wala namang mali dyan. Ang mali dyan, yung nagpapatupad ng konstitusyon. Yung hindi na ginagawa ng mga taga-gobyerno ang kanilang trabaho. Kaya pala itong si Baste, di ba? Sinabi niya na wala kang utang na loob, BBM. Pinalibing ng tatay mo ang tatay ko, sabi niya, di ba? O, so sinusumbat niya na rin yung pagpalibing dun sa kanilang tatay. So yun ang problema, di ba? May utang na loob sila sa Duterte. So ngayon, yan ang talagang na-analyze natin na hindi talaga sa People's Initiative dahil dun sa ICC. Dahil sabi nga ni Trillanes, within June or July, middle of the year, lalabas na ang warrant of arrest. So kahit si BBM hindi niya na kayang pigilan yan guys. Kasi natapos na nga, di ba? Inalaw na nila eh. Ang sabi lang ni Justice Remulla, sumunod lang sa protocol ng gobyerno. Tuloy lang ang kanilang pag-iimbestiga. At si Harry Roque, di ba? Sinabi rin niya yan, di ba? Nalabas-pasok na ang puti. Sabi ng mga kakilala ko dyan sa ICC, sabi niya, di ba? Dahil nagtatagid din sila ng NGO regarding sa human rights. Na kung saan may mga kakilala pa siyang mga staff nila doon. So, yun talaga pinaghuhugutan. At ang na-analyze ko dito, guys, ito personal na analysis ko. Yung prayer rally nila sa Davao, parang kinukondisyon na nila ang tao. Anong kinukondisyon yun? Kinukondisyon nila yung tao just in case lumabas talaga ang warrant of arrest at talagang hindi na mapipigilan. Ang gusto nila magkagulo kasi nga yung tao, siyempre, lalo yung taga Davao, magwawala yan. Pipilitin nilang wag madampot itong si Duterte. So, ano ibig sabihin niyan guys? Di para pang sarili lang, di ba? Ginagamit lang ang PI na yan, o People's Initiative, ginamit lang nila sa Davao rally nila para ima-mindset yung tao. Dahil nga alam nila, di ba? Baka nga talagang lalabas na yung warrant of arrest. Kaya yan ang abangan natin guys. Kung ano nga ba talaga ang mangyayari dyan. So yan guys. At ito namang si Martin Romualdez, back din guys. Kay BBM, kay Duterte guys. So kung pagdudugtugin natin yung sinabi ni Amy, mukha nga sa ICC. Kaya nga anong sabi ni Martin Romualdez, baka siya yung budol-budol, di ba? Sabi niya kay Duterte. So narito guys, panoorin natin mismo yung sinabi ni Martin Romualdez kay Duterte. Alright? Pasok. Baka nahihirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. Hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipapabawi yung buong sistema ng government. Kung hindi nga yan, kaya hindi nga lang may nakuha sa magandang for amendments, malalaki sa niya na hindi niya magagawa. Baka mangyari na ngayon, kaya makasisiraan niya. Pero, at the very least, yun ang
sabi ko, baka binubudod-budod tayo noon. Baka sinabi niya, yan ang bakit na naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Ang sinabi niya, yan, di ba? Isang sabi niya, yan, Lance, nabibigyan daw siya ng tagsuban. Sinali ko naman eh, ano yung gagawin ng Lance pa rin? Yun lang yan, ano yung pinatay. Kaya, mag-isip-isip na muna siya. Kasi those who are in the glass houses and the glass homes. Hindi yan, marami siyang kakulaan, di ba? At sa pamilya Duterte, siguro konting galing naman sa ating mga presidente at sa pamilya niya. Kung paano naman ninyo, ginagawa kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung usap papasa sa isang agreement ng President Ferdinand Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a big mandate. Then, the former president, kaya alam naman natin yan. Yan po ang mandato ng kabayan ng Pilipinas. Thank you. Okay. So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba rin talaga itong si Martin, no? Palaban din talaga. So kaya nga sabi niya, huwag kang magbudol-budol dyan, sabi niya. Nung nakaraang administrasyon mo, daming napatay. So kailangan mong harapin, sabi niya. Yung sinasabi niya regarding sa ICC. So, yun talaga guys. Kaya kung pagdugtong-dugtongin natin talaga, ICC, ang pinag-uugutan ng Duterte kung bakit hindi sila tumitigil ngayon. At talagang full force na. Si Baste, si Pulong, si Digong, si Sara lang ang hindi masyadong bumabanat kasi nga namamangka pa siya sa dalawang ilog. Dahil nga, cabinet secretary siya ni BBM. So, hindi natin alam kung paano niya ito i-handle. Na alam naman natin hanggang sa ngayon, cabinet member pa rin siya. Pero, di ba, nag-vlog tayo kahapon lang, guys, na malamig na ang pakikitungo ni Lisa sa kanya. Talagang yung snap niya, hindi na nila naitago yan, guys. Nasa camera yan. Kaya abangan natin, guys, parami pang pwedeng mangyari. Gaya na lagi ko sinasabi, tandaan nyo yung nangyayari ngayon. Yung pamilya Marcos at Duterte. Dapat po matutunan tayo dito. Magboto tayo sa mga taong karapat dapat, di ba? Ang problema nito, matagal pa yung election na 2028. Ito yung pinag-aawayan talaga din dito. Isa yan sa pinag-aawayan na akala ng Duterte kampo ng Duterte, si Sara na ang susunod. Pero itong sila Martin Romualdez, ayaw nang bitawan yung kapangyarihan. Gusto sa kanila pa rin. So, nakita natin guys, di ba? Yung mga tao na to, habang nagugutom ang marami, at lalong tumataas guys ang presyo ng bilihin. Pati yung gas ngayon, nasa 70 na per liter. Di ba? Kanina lang tumaas, nakita ko, balik na naman sa 70 pesos ang per liter ng gas. So, ang dami natin problema sa ating bayan. Pero sila nag-aaway-away guys, mauumay tayo dito. Sana nga, mag-away sila na mag-away na ganyan at ang taong bayan sana mamulat talaga at matuto. Diba? Na huwag na tayo bumoto sa mga taong imbis na sila maging huwara ng modelo ng ating bayan at para umasenso na pag-iiwanan tayo guys dahil sa away ng mga politikong leader natin. Pag tinignan mo yung kapitbahay natin sa Asia lang, lahat alis umasenso na. Tayo balik pa rin sa away dito, away doon, di ba? Dati ang matindi nag-aaway. Pinklawan, di ba? At mga Pulaan, Marcos at Pinklawan. Pero ngayon nag-iba, di ba? Duterte na naman at Marcos, kailan pa yung titigil, guys? Kaya nga sabi ko sa inyo, pumili tayo ng mas maganda, walang family dynasty. Kaya nga, lagi kong sinasabi, si Isko, isa sa nakikita nating pag-asa ng ating bayan na walang pamilyang dynasty na may resibot nakita natin guys. Totoo yan. Yun ang kailangan natin, yung inuuna yung tao kesa sa pamilya, di ba? Kesa sa ano pa mang personal na interest. Pumili tayo, marami pang lalabas dyan bago mag 2028. Lalo na, pero unahin muna natin senador guys. Malapit na, next year na yon, malapit na yon. Kaya wag po tayong papauto, papalin lang, nakakasawa na, toxic na guys, yung pag-aaway ng politiko, kawawa tayo mga ordinaryong mamamayan.
na wala tayong ginawa kundi magbayad ng tax para pasahurin ng mga taong itong nag-aaway-away sa pwesto sa kanilang pamilyang dynasty. Alright guys, kayo guys, ano sa tingin nyo? Talaga bang ang rason ng mga Duterte ay yung People's Initiative o talaga yung ICC? Kayo guys, mag-comment down below kayo kung may mga sarili yung analysis. Hintayin at babasahin natin yan. Alright? So hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod yung vlog. Thank you very much.